Magandang araw sa inyo mga kamaster. Sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng forward reverse motor control. Ngayon, kung bago ka pa lang sa channel na ito master, please paki-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa sunod pa nating mga video na mapupulutan ng aral. Huwag natin patagalin mga master, ituturo ko po sa inyo ang forward reverse motor control diagram. Kasi ang master, kailangan may diagram siya. Kailangan masunod po yung diagram natin. Ito po yung standard na diagram ng forward reverse. Kaya isa-isahin ko po dito, tapos ituturo ko rin po dito sa mga contactor at sa mga push button para po maintindihan nyo kung saan po ilalagay natin dito yung mga terminal dito sa diagram natin. Kaya lagi yung tandaan master, itong forward reverse kailangan masunod po. Kasi pag once na isa doon na hindi natin masunod, hindi po gagana yung control natin ginawa. Ngayon master, kung mapansin nyo, ito po, may line 1 tayo. Line 1 papunta sa stop. Stop master, ito yung push button stop. Ito po yung master, kung mapansin nyo, ito yung push button stop. Ito po, stop. Dito po tayo, yung may point master, ito po yung kabila. Kailangan po master, naka-normally close siya. Dito sa push button master, may normally close, normally open. Ngayon, hanapin po natin dito yung normally close. Kasi ang nakalagay sa diagram natin ay normally close. Ngayon master, itong kabilang terminal master, kung mapansin nyo, itong kabilang terminal, ito po yun siya. Ito po. Itong kabilang terminal, ito po yun siya. Tapos yung kabilang terminal master, ito po yun. Normally close po master, lagi yung tandaan, normally close sa stop. Tapos sa kabilang terminal master, papunta po siya sa forward ng push button. Ito po master, yung forward ng push button. Kung mapansin nyo, yung forward ng push button, naka-normally open po. Lagi yung tandaan master, naka-normally open po siya. Tapos ngayon po, pagdating po dito sa forward na normally open, papunta po siya sa 13 ng contactor po. Auxiliary contact ng contactor na forward. Ito master, kung mapansin nyo, ito po yung contactor ng forward. Dito na po tayo master, kung mapansin nyo, dito na po tayo sa 13. Ito master, mapansin nyo, dito po yung 13. Ito po yung 13. Ngayon, yung kabila nito master, ito yung 14. Dito po, sa ilalim po, 14. Ngayon master, mula sa forward ng push button, papunta po sa 13 ng contactor. Tapos sa kabila pong terminal po master, kabilang terminal, papunta po sa 14. Dito po, ito po yung 14 master, sa contactor ng forward. Sa baba po ng 13. Sa taas yung 13, sa ilalim yung 14. Ngayon po, mula sa 14 po, kung lagi nyo titingnan yung diagram, mula sa 14, papunta po sa normally close ng reverse. Master, lagi nyo tandaan, ito forward po. Papunta po siya sa normally close reverse sa isang contactor po. Ito po yung contactor ng reverse natin. Isa, non-normally close. Naka-normally siya close. Ngayon master, mapapansin nyo, ito po yung normally close sa unahan po. Ito po yung normally close sa unahan. Ito na po yung terminal niya. Ito sa unahan. Tapos yung kabilang terminal master, ito po yung sa ilalim. Tapat po. Lagi yung tanda master, tapat po. Ngayon, pag galing po sa terminal sa baba, naka-normally close, papunta po sa A1 coil ng forward. Sa kabila po master, sa kabilang forward po, sa kabilang contactor po. Ito po yung A1, kung makita nyo master, ito po yung A1. A1, ito ng forward po. Ito po, nilagyan ko po ng pangalan para hindi kayo malito. Ito yung forward ng contactor. A1, ito. Ngayon master, dito na po tayo sa E1 ng forward, dito po. Tapos yung kabila po, ito po, kabila, ito. Tapos papunta po sa overload 95-96. Ito master, overload po to 95-96. Ito master, ito po yung overload. Kung mapansin nyo dito sa baba, may normally close po to, normally open. Ngayon, hanapin nyo po yung normally close. Yung 95 at sa 96 master, yun yung normally close. Kung mapansin nyo, ito 95. Tapos yung 96 nito master, yung kabilang terminal, papunta po sa line 2. Line 2 master. Yun lang po yung sa forward. Dito pa lang po tayo sa forward master. Ito po, forward.
Ngayon po, yung sa reverse po, ito sa baba. Ngayon, okay na po yung forward natin. Na-explain ko na po yung forward. Tapos ngayon po, pagdating po sa reverse, dito po manggaling sa stop. Sa stop ng ginawa, ano natin kanina, ito po, push button, stop, pababa. Mula sa dito sa stop po, papunta sa baba. Diretso na yun po sa push button ng reverse. Ito po, push button ng reverse. Kailangan po naka-normally open din po siya. Push button ng reverse. Reverse na po to, master. Ito na po. Pangatlong push button na po to. Reverse. Ngayon po, sa baba nito, papunta din po sa 13. 13 ng contactor po ng reverse. Ito po. Ito na po yung master, reverse po. 13 po. Yun nga, sinasabi ko, may 13 siya dito, master. Ito normally open po, 13. Tapos, yung sa likod dito, master, tapatan nito, ito yung 14 po. Ito. Ngayon, mula sa push button, papunta siya sa normally open, 13. Tapos ngayon, yung kabilang push button naman, master, yung terminal sa kabilang push button, papunta po sa 14. Dito po, sa ilalim din po, nitong contactor. Itong contactor po. Tapos, mula po sa 14 po, kung lagi yung, mula po sa 14, papunta po siya sa normally close forward. Lagi nyo tandaan, master, normally close forward. Bakit po? Kasi para mag-interlocking yung contactor natin, hindi magsabay-sabay siya gumana. Kaya dumaan siya ng normally close forward. Ito po yung forward natin. Reverse po ang inano natin, pero dito dumaan po tayo sa normally close forward. Ito po yung close, master. Kung lagi nyo makita. Ito po yung normally close. Ngayon, sa baba nito, ito yung kabilang terminal. Ito na po tayo. Kabilang terminal. Tapos papunta po sa E1 ng reverse. Sa isa po. E1 sa coil po ng reverse. Lagi ito, master. Ito po. Mula sa normally close forward, papunta po sa E1. Ito coil po. Coil ng reverse. Lagi makita, master. Ito reverse po. Ito po. Coil ng E1 po. Tapos kabilang ito po, papunta po sa 95 ng overload po. Overload. Ito po, 95. Lagi yung tandaan, master. 95. Tapos, yun lang po. Yung sa reverse natin. Kaya, yan lang inano ko, master. Kasi, pag iniisa-isa ko, doon sa mismong magwa-wiring tayo, hindi nyo lubos maintindihan yun. Kaya, lagi nyo tandaan, master. Itong diagram natin, ito po ang masusunod para makabuo tayo ng forward reverse motor control. Mga master, magwa-wiring na po tayo. Pero lagi ko pong pinapaalala sa inyo, master, bago po tayo wiringan yung i-check po natin yung materials natin na gagamitin para sure po tayo na walang sablay talaga yung pagwa-wiring natin. Ngayon, master, lagi kong pinapaalala, ang unang i-check po natin ay tester po. Isisit ko muna sa continuity, master, para malaman natin kung okay ba yung tester natin. Ito, master, kung mapansin nyo, tumutunog po. Ngayon, ibig sabihin, master, okay po yung tester natin. Yun po ang una natin i-check, master, yung tester natin. Ngayon, master, i-check natin una, master, yung push button. Sa push button, master, ang kailangan natin dito ay normally close. Stop po to, normally close ang kailangan natin. Kaya kailangan makuha natin kung okay ba yung normally close natin. Ito po, master, kung mapansin nyo, ito po yung normal close. Ibig sabihin, okay na po ito yung push button natin na stop. Ngayon po, dito po sa start tayo. Sa start, master, ang kailangan natin dito ay normally open. Kung susundan natin diagram, normally open po ang kailangan. Ito, master, pag pinindot po siya, mag-normally open. Yan po. Ibig sabihin, master, okay na po to. Ito sa pangalawa po, sa reverse po, na push button. Normally open din po ang kailangan natin dito. Yan, master. Pag pinindot siya, saka siya tutunog. Ibig sabihin, normally open po. Okay na po to. Yan dito, master, sa contactor po, sa reverse na contactor. Sa forward muna tayo, master, forward na contactor. Kailangan, unang i-check natin ito, master, yung coil. Ito, master, kung mapansin nyo, ito po yung coil. Ngayon, kung makita nyo, master, wala pong tunog, pero kung mapansin nyo, nagre-reading po yung tester natin. Ibig sabihin, buo po yung coil ng contactor natin. Ibig sabihin, okay po. Tapos ngayon po, i-check din po natin yung normally close niya, kung okay po. Ito po, normally close. Tapos normally open po. Ang normally open, master, pag tester, pipindutin tong yung pinaka gitna niya para tumunog. Tapos dito po, sa overload po, i-check natin dito, master, yung normally close, yung 95-96, kailangan naka-normally close siya. Yan po. Yan po. Okay na po itong forward natin, master, pati overload. Ito naman po yung reverse natin na contactor. Yan, i-check natin dito, master, yung coil po. Coil muna una, master. Ngayon, master, kung mapansin nyo, gumagana po. May reading po yung coil natin. Ibig sabihin, buo po yung coil natin. Ngayon, normally close din po.
Yan po, normally closed, tapos normally open din po. I-check natin yung normal open. Yan po. Ibig sabihin master, okay na po yung gagamitin natin. Ngayon po, mag-wiring na po tayo. Mga master, tapos na po natin ng wiringan yung forward reverse natin. Ngayon po, ititesting po natin kung okay ba yung ginawa natin na diagram at saka pag wiring din po natin. Kaya dito natin malalaman kung okay na po yung forward reverse natin. I-start po natin, i-ano po natin. Ito po, ito yung forward natin, ito po yung reverse. Ito din po yung forward natin ng push button, ito din po yung reverse. Ngayon po, ititesting ko po yung forward natin. Ngayon po, gumagana po yung forward natin. Forward. Tapos, pag pinindot po dito master, hindi po yung gagana kasi naka-interlocking po siya. Dumaan po siya ng normally close. Kaya hindi siya gagana kahit pindutin mo yung gano'n. Ngayon, dadaan po siya muna siyang stop. Tapos bago reverse. Ito po, gumagana po yung reverse natin. Ngayon master, okay po yung ano natin, yung forward reverse. Ngayon po, talagang magulo tong wiring nito. Kaya, lagi kong sinasabi sa inyo master, dito po tayo sumunod sa diagram. And master, iniisa-isa ko yung kanina para kahit pa paano maintindihan nyo ng lubos kung paano po ang pag-wiring ng forward reverse. Ngayon po, bago po ako magtapos mga master, para alala ko lang sa inyo na huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa sunod pa natin mga video na mapupulutan ng aral. At saka huwag nyo na rin kalimutan mga master na tulungan nyo rin ako na i-share yung video natin na kahit pa paano makatulong din po tayo sa iba na nangangailangan ng kaalaman katulad nito, kasi sa panahon kasi ngayon master, kailangan natin ng mga electrical talaga, industrial, kaya kailangan talaga itong mga ganitong pamamaraan, ganitong mga skill na matutunan ng bawat isa. Kaya patulong na rin master, pakishare na rin yung video natin, at saka napakalaking tulong master kung bago ka pa lang sa channel natin, pakisubscribe na rin. Napakalaking tulong po para sa katulad ko na gustong tumulong din po sa iba
may spread natin yung kaalaman natin at saka para lahat happy.